Tulad ng iba pa nating mga boksingero, mula sa pagiging isang hindi kilalang boksingero, unti-unting umukit ng sariling pangalan sa mundo ng boxing ang tubong Karkar, Cebu na si Raymart Cebuano Assassin taga Canao. Sa kanyang ipinapamalas na lakas, bilis at tibay, siya ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinaka-maaasahang umuusbong na boksingero ng Pilipinas sa Super Flyweight Division. Sinimula ng ating bida ang kanyang professional na karera noong Marso 2022. Mula noon, mabilis niyang ipinakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo. Sa kasalukuyan, hawak niya ang isang malinis at impresibong record na 11 wins, walang loss at 10 wins sa pamamagitan ng knockout. Isang katangian na agad napansin kay taga Canao ay ang kanyang malakas na suntok na nagdala sa kanya ng maraming panalo sa pamamagitan ng knockout. Dahil dito, binansagan siyang Cebuano Assassin. Kumbaga mga boss, ang panibagong assassin sa entablado ng palakasan. Big shout out to Pinoy Boxing TV. Please subscribe, like, and share. Bago pa man mapunta si Raymart taga Canao sa kanyang kinakatayuan, tulad ng iba, dumaan din ang ating bida sa mga matitinding pagsubok kung saan ay puro mga undefeated prospects ang kanyang mga tinalo. Sa isang gabi na nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang sumisikat na bituin sa mundo ng boxing, matagumpay na napanalunan ng ating bida ang WBA Asia Super Flyweight title laban sa veteranong Thai fighter na si Phai Pharob. Ang laban na ginanap noong ika-21 ng Disyembre 2024 sa Bohol ay nagtapos sa isang kapanapanabik na ika-8 round knockout na pabor kay taga Canao. Bago pa man ang bakbakan, itinuring na itong isang malaking pagsubok para sa batang si taga Canao. Hawak niya ang isang malinis na kartada ngunit haharapin niya ang isang mas bihasa at subok na sa laban na si Phai Pharob, isang dating kampeon na may mas mahabang karanasan sa professional na boxing, may record na 38 wins, 5 talo at 29 wins sa pamamagitan ng knockout. Sa karatada pa lang mga boss, di hamak na dehado ang ating bida. Para sa mga taga-subaybay, ang laban na ito ang magiging sukatan kung si taga Canao ay handa na para sa mas malalaking pangalan sa Super Flyweight Division. Sa opening round mga boss, ipinakita ng dalawang boksingero ang kanilang magkaibang estilo. Si Pharob, gamit ang kanyang karanasan, ay nagpakita ng kahusayan sa depensa at pag-timing ng kanyang mga atake. Sa kabilang banda, ang assassin ng Cebu ay umasa sa kanyang kabataan, lakas at walang takot na aggression. Hindi ito naging madali para kay taga Canao. Kinailangan niyang gamitan ng diskarte at tiyaga upang malampasan ang depensa ng veteranong Thai. Ang nagpabago sa takbo ng laban ay ang lakas ng mga kamao ng ating pambato. Sa kalagitnaan ng laban, 2 beses niyang napabagsak sa lona si Pharob. Ang mga knockdown na ito ay nagpakita na unti-unti nang nauubos ang lakas ng Thai fighter habang patuloy na dinidiin ni Raymart ang kanyang opensa. Sa bawat pagbagsak, lalong lumakas ang kumpiyansa ng Cebuano Assassin at lalong napasigaw ang mga manonood. Pagsapit ng ika-8 round, kitang-kita na ang pangingibabaw ng ating bida. Sa isang tiyempo at malakas na kombinasyon ng mga suntok,
Muling tinamaan ni taga-Canao si Ferob. Hindi na nakabangon pa ang Thai boxer na nagtulak sa referee na itigil ang laban. Idineklara si Raymart taga-Canao bilang panalo sa pamamagitan ng isang stunning 8th round knockout. Ito ang pinakamalaking tagumpay sa karera ng ating pambato hanggang sa puntong iyon. Pinatunayan niya na kaya niyang talunin ang isang dekalidad at veteranong kalaban. Ang resulta ng laban ay lalong nagpatibay sa kanyang ranking sa WBA at nagbukas ang mga pinto para sa mas malalaki at mas makabuluhang laban sa hinaharap na posibleng maging daan patungo sa isang world title shot. Ang pananabik para sa Cebuano Assassin ay lalo lamang tumindi pagkatapos ng gabing iyon sa Bohol. Si Raymart taga-Canao ay nananatiling walang talo. Dahil sa kanyang mga panalo, pumasok siya sa world rankings ng WBA sa Super Flyweight o Junior Bantamweight Division na kasalukuyang nasa ika-14 na pwesto base sa huling ulat noong Hulyo 2025. Lumaban siya kamakailan noong Hunyo 6, 2025 kung saan tinalo niya ang veteranong si Jay Sever Absaid sa isang dominanting ikalawang round technical knockout sa isang non-title fight. Nakatakda siyang lumaban muli sa Agosto 2025 na nagpapakita ng kanyang aktibong pag-akyat patungo sa pangarap ng bawat boksingero, ang isang world title shot. Higit pa sa kanyang galing sa boxing, si taga-Canao ay isa ring mahusay na long-distance runner na nagpapakita ng kanyang pambihirang physical conditioning. Sa Pimay Bohol Boxing Promotions, ang kwento ni Raymart taga-Canao ay patuloy na sinusubaybayan ng mga tagahanga na umaasang masaksihan ang pagsilang ng susunod na dakilang kampeon ng Pilipinas. Hanggang dito lang muna tayo mga bossing. Muli, salamat sa laging pagtangkilik. God bless at mag-iingat palagi. Nabuhay Mga Pinoy. Shout out to Pinoy Boxing TV, subscribe or follow this channel. This is legit.